ready ditong mag-ihaw. Let them cook para sa Lazy Esports. Nakausap ko ang ilan sa mga player kagabi. Okay. Via live stream. Ako ay naka-live stream sa TikTok. Dumaan ang isang soft skirt, ang best mid lane ng ating Season 4. Dumaan din ang CY. Okay. Ng RRQ Kaito. Kala ko siomay. Malapit, sayang, walang damang siomay. Pero napatanong ako, gaano kahanda ang Lazy Esports? Gaano ka-confident ang Kaito na mag-champion? Walang sumagot ni isa. Wala. Ang sinabi lang ni Jobskirt, depende boss kung bukas na yung isawan. Oh, may ganun. Si CY, anong sabi ni CY? Ang sabi ni CY, Job, dikit tayo, di ba? Humahanap pa ng kakampi sa kalaban eh. Hindi natin sure. Hindi sumasagot eh. Ayaw nilang ibigay, pero deep inside baka sinasabing, Kuya Joshi naman, kahit di mo tanongin, 100% kami yung magcha-champion. Di ba balita ko, nakausap mo na si CY. May sinasabi daw siya kay kay Kuya Jobskirt eh. Boss, yung mga balitang yan, parang ako yung mapapahamak dyan Wala ba? Wala. Ngayon, himala ka, ngayon lang ako walang nabalitaan eh. Yun lang. Himala eh. Tahimik Kasi talaga. hindi si Kuya CY. Si Kuya Perds ang nagsabi. Anong sabi? Sabi boss, parang, basic lang naman sa amin yan. Pinapasarap lang namin yung game. Abo, grabe naman talaga. Pag umabot ng Game 7, dun tayo magkaalaman. Ay, sinabi ni Perds yun, grabe. Si Shizu din may binulong sa akin eh. Meron ding Oo, sinabi. sabi niya kagabi, late siyang dumaan sa live. Ang Okay. sabi niya, si CY, puro Nathan lang naman yan eh. Gumanon. At ngayon, hindi siya papahawakan ng Nathan. All throughout the series, hindi pa rin po nakakahawak ng Nathan si CY. And looking at the bans, bukod sa Nathan ni CY, nandiyan din yung pagkakatanggal ng Ling and even the chip para sa side ng Lazy. Sa RQ naman, respeto pa rin sa the man with the million moves. And even yung Jushin dito nga ni Jobskirt, talagang re-respeto nila. Tapos, first pick para sa kanila dito ang Khalid. At yung napakadami pong heroes na nakikita nyo dyan sa ibaba, yan po ang mga heroes na bawal na pong gamitin ng magkabilaang side. Meron na silang tig 15 na bawal gamitin. Plus yung mga bans pa ngayon. Ang dami, no? Sa Game 4, 20 na agad yung nakaban. So sa Game 5, 25. Sa Game 6, 30 ang mababan. Yun yung ginamit mo pa lang. Oo. Yung ginamit mo pa lang, plus na yung ban Plus nila. na yung ban. So imagine, no, parang kung ikaw ay isang XP laner, mid laner, o anumang role Ayan mo, na. kahit nag-RG ka, what if ang challenge sa inyo, pag nag-RG kayo, isipin nyo best of 7 tas global ban? Wag na. Iisipin pa eh. Di ba? O gawin nyo na lang. I-try nyo, i-challenge nyo ang inyong mga sarili kung paano nyo ilalagay sa sapatos ng mga players natin yung position nyo. Partida, sa RG pa lamang yun. Oo. What more kapag sa tournament na talagang ubusan ng heroes, testingan ng limits. At ngayon for Lazy, kuha ng Aurora, kuha ng Bruno, na hindi, ako personally, hindi ko in-expect na ganito kaaga lalabas yung Bruno. Dahil din naman kasi binan nila yung Nathan, tapos wala na ring Harith, wala nang Claude, wala nang 1-1 si CY. So ano natitira? Yung Bruno, di kunin na rin natin para walang-wala na talaga. Ano na nga bang matitira? Meron pa siyang mga Clint, Moskov, at ngayon, Eve, ang gagamitin din dito ni Kapitan Carl Edriel Galiantes, si Kapitan Mingwin, tapos may Nolan sila. Diba? Tapos sa kabila, kukuha din naman ng Tigreal KK That Special na ilang beses natin nakita. Kung hindi man si Kuya KK That ang mag-set up, present naman ang kanilang kapitan na si Der. It's either of those two na talagang nag-step up din para mabigyan ng daan ang Lazy Esports. Tsaka kung tutuusin, deny-pick ito ulit kay Exnova. Oo nga din. Yung parang ginagawa ni Coach Pacbet, we're hitting 2 birds with 1 stone. Gagamitin natin yung hero, tapos i-exploit natin yung hero pool ng kalaban with that carry ban. Hindi nila binibigyan ng ng space itong si CY na gumamit pa. Ano ba bang pwede? Oh, wait, kasi sa Joy naman din tayo mapapatuon ng pansin. Diba? Ganun na ba nila nire-respeto dito? At yung ginamit din na pang-counter dun sa Tigreal ni Exnova kahapon sa laban nila sa Omega, syempre nanood at pinaghandaan na rin yan ng Lazy, removing Zakai for RRQ, pwedeng hero na naman ni James Punks. Pero ito ang trivia, Kuya Joshi. Wow! 100% win rate in 5 games ang Tigreal ni Keke. That, but look at RRQ. Kaito, Coach Pau said,
kung ganyan ang gusto mong laro, lalaro naman kami sa gusto mo eh. Tatanggalin namin yung Joy at yung Lancelot ni Kuya James. Boss, eto 4 na heroes ng RRQ dun sa bans, 4 na heroes ni Kuya James Punks. May Roger pa naman kasi pala. Medyo napabukas nga na din ako ng ML para tingnan kung ano pa ba yung mga Ano ba natitira? possible choices. Meron pang Yin, meron pang Boss? Badang. Yin? Hindi malabo. Hindi sabagay. malabo. Kasi nga naman sobrang Wow! daming na ibaban. At ito na, ang ibon ni Kuya Nova. Ang itlog ni X-Nova. Kung wala kaming akay, counter baka mo sa set, Digi. Diba? No na para magtanggal talaga ng crowd controls ng kalaban at meron ding isa. Kakaiba na. Ito na yung mga sinasabi mong bunot picks. Ito na, lumalabas na ang mga magic bunot, pero pwede pang mag-usong. Oh. Ang Lazy Esports, pwede pang mag-CC si Der. Oo nga. Ang dami niya bang pwedeng pang-abot sa isang Exa, and it's up to RRQ kahit to Arlot. Okay. Setup pa rin ang pipiliin para sige. Labanan na lang tayo ng setup. Kung tatanggalan mo kami ng isa, meron pa kaming reserba. May naaalala akong ganito eh. Okay. Yung Digi tsaka Exa, nakalimutan ko kung sinong team ang nag-pull off neto. Parang Lazy Esports din yata sa We Are Legends. Kung di ako nagkakamali Okay. Parang Lazy Esports din yung gumawa ng Digi Exa. Anong na kwento? ang point is, kapag yung Exa ginamit mo, mag-worry ka syempre sa mga kayang dumive sa'yo. Nandyan yung Arlot na pwedeng gamitin ni Der na pang-abot sa likuran. Okay. Pero mag-worry ka pa ba kung may Digi kang kasama? I mean, meron kang protection all the time at yun yata yung plano ni X-Nova. Protect CY. Protect the Exa at all costs. Pwedeng ganun ang ating makita, lalong-lalo na nandyan din naman yung real-world manipulation na makakatulong din kapag ka dinadive in na dito si CY. Pero yung init, yung momentum na meron ng Lazy Esports, kaya ba nilang paypayan yung apoy o kaya buhusan na ng tubig? Kasi masyado nang nagiinit dito ang Lazy Esports. Heading on para sa game number 4. Pero kakaiba to mainit si Kuya Perds. Kala ko nasa gitna Akala ko sa gitna pupunta yung palay sisilip kung kayang makapag-cut. Kaso hindi. Tumabalik na lang siya sa normal na galaw pero mukhang yung init ng Lazy Esports ay hindi pa napupukaw. Agad-agad nabibigyan si Mingwen low on HP. Si Kapitan. Grabe yung pokes, grabe yung initiations being provided by Lazy Esports. First minute pa lang talagang mainit sila dito. Ang ironic kasi nagpapaulan ng yelo. Nagbabato din dito ng mga kung ano-ano, napapa-flicker na nga doon agad yung mga XP-laners. Pabilisan ng reflexes. Kung hindi naka-flicker si Perds, malamang sa malamang first blood. Diba? Sumubok umabol si Der pero hindi niya naabutan. Pero again, si X-Nova ay nakatuon ng pansin kay CY. Ito yung yung mga nice one baby meta. Yung Yung alaga lang ng Digi, yung kanilang gold laner. At medyo mayayamot kasi normally, at dati ay nakasanayan na nating makita ang Bruno and Digi. Pero ngayon, since wala silang Bruno, may pang-substitute naman. Yung pero wait Iksha. lang Wait lang Ay, din. Kasi baka ay. pwedeng i-pass clear. Tapos, Ay! pasok kay Sisu. Tapos may mag-aabang na bunnies doon. Iipitin yata nila. Nandyan si Kapitan para maglagay ng treadmill kay Kekedat at mukhang puwersa ang kaharian. Natulak si Kelvin doon. Nandyan yung pagpapayelo. Nandyan yung kalmot ni James Punks umalulong. Bigla na lang nagwala at nagsumbong ang Lazy. Wala pang alas 12 ng gabi pero parang full moon at nagtatransform na sa halimaw. Etong si Kuya James Punks, yung attempt na gustong gawin ng RQ was beautiful lang kaso lang parang mas napaganda pa nga. Yung counter initiations ng Lazy pero tuloy lang sa pag-pressure Full dito barrage. sila Kuya CY. Wala pa masyadong damage. Matadala sa torre at mukhang yun ang downfall ng Ixa ni CY. Isabay mo pa si X-Nova. Pero trade lang pala dahil kukunin din yung turtle ng RRQ Kaito dun sa may bandang baba. But still, I'll give it to Lazy Esports. Lalong-lalo na ang na-burst down, ang napatay, kapalit ng turtle, buhay ng gold laner. Wala pa rin naman kasing time journey doon sa X-Nova kaya hindi niya pa kayang isalba
si Kuya CY. Now for Lazy Esports, nakikita natin dito na parang willing silang ibigay yung mga first turtles. Oo. Sa kapalit ng buhay, kapalit ng gold laner or other objectives. Meaning to say, parang meron din silang nilulutong plano na hilaw pa sa ngayon, so mamaya na tayo pumalag. Parang kapalit din nun yung confidence to take down some team fights dahil kapag pag naaurahan mo na kaya mo nang bigyan ng damage output o kaya mo nang i-burst down ng mabilis, parang for Lazy Esports, they are just preparing for something worse than getting that or giving up that first turtle. Kumbaga, kapag pinipigilan mong mag-scale down ng isang Iksha, mas pinipigilan mo din yung buong team na makapalag at some point in time. Ganda nung point na yun, ha? So, ibig sabihin, parang, sige, yun na yung turtle, basta sa amin, confident kaming mapatay. Oo. Yung backliner nyo, confident kami na hindi pa enough yung damage output niyan. At parang yung confidence din ng RRQ, patuloy china-challenge nila KK that. Yup. Diba? Tumatayo lang, tapos hampas-hampas lang, tinatry niya lang kung, oy, gumagana ba tong skill ko? Gumagana naman sa ngayon, Parang binibigyan lang nila ng threat na kaya namin kayo kanina, kaya pa rin namin kayo ngayon. Yung mga ganong bagay. At even yung final slash ni Der ay gagamitin niya just to clear the minion waves. Bigaya ng dalawang XP lane. Pero matagal yan, boss. Wala. Matagal yan, boss. Ang kunat niyang dalawang yan, kahit nasabihin mo, merong innate damage yung dalawang Uy! heroes na yun. Wait lang. Sumubok. Akala mo nagbabagi. Tinesting lang ulit kung gumagana yung flicker, gumagana naman. Nakakatakot yun yung superposition flicker. Yun yung isa sa mga combo na magugulat ka. Pero for CY, handa siya on a possible note. Walang flicker ngayon si Kekedan, pero may implosion! Andyan si James Pangs, andyan yung Time's Journey, pero mukhang malulugi si Kekedan sa palitan doon. Papasok si Der with that vengeance. Kaso nandun yung Raging Sandstorm, full barrage mula mismo kay CY! Double kill! At si Kelvin ang makakakuha ng pangatlo. Bago mag-turtle, kuha muna ng buhay pero sinabay-sabay kaya naman lamang ang kaharian doon. That chain damage coming in here from RQ Kaito. Walang masagot. Oy, flicker! Easy, pero kung flicker in na sila, si CY na naman Sakit! ang magiging target. Pero Why? medyo No, sir. mahapdi lang siya. Ang kaso lang, yung mga bola din naman dito na meron si Shizu, parang nararamdaman. Ang kaso lang, nabigyan pa rin siya doon ng RRQ and Ferds from the bottom lane, rekta doon sa taas. That just means malaki ang nakukuha ng RRQ Kaito. Exactly, that's a better trade na nakuha nila. Turtle, kills, kahit pa nakuha si CY doon, nakakuha ng counter-turret objective na naman itong si Ferds. And not just that, yung lead ng Lazy kanina converted na into their own lead na 2.2 kaya at this moment. At mas nagiging confident na rin sila. The moment na sumama, ito si X-Nova doon sa mga engagements dahil kailangan yung ultimate niya to counter the ultimate of Kekedat, doon na natin nakita yung advantage ng RRQ Kaito. And lumang din pala to combo, yung Iksha Eve. Pag nasa loob ka ng dalawang ultimate, wala nang galawan yun Boss, partida kahit mag-flicker pa dito yung Lazy, may flicker din kasi si CY Oh. Yun yung mga akala mo, shoot sa 3 points, pero hindi, pumipake lang, tapos bang! Magda-drive-in papasok dun sa ring. Diba? Para makashoot ng target, Lazy Esports definitely kailangan nilang maging maingat sa mga crowd controls na pwede nilang ibitaw. Kasi kanina, pointing it out, si Kuya Nova, nasa gilid lang niya medyo malayo siya pero abot kasi ng range nung time journey. So, KK Dot, wala siyang flicker, parang na-eagles talaga siya. Mukhang eagles na naman sila! Barrage! Gagamitin na naman si CY pero meron tong ultimate Time's Journey. Mahuli man ni Keke Dot, merong proteksyon. Kaya handa ngayon ang kaharian doon sa oposisyon pero may turtle at pwede nang kuhain ito at yun ang misyon ng RRQ Kaito. Bigla-biglang nagkakaroon ng place pero it's the counter that counts for RRQ Kaito. Protection, protect the backline. Yan ang gustong gawin dito ng RRQ James Kaito. Pangs. Si James Pangs medyo mukhang Natali. pipigilan muna sa dito na mag-transform sa kahit ano pang gusto niyang gawin. Pero mukhang enough naman yung oras para sa kahit papano ay mabuhay pa siya sa ngayon. Hindi naging successful ang RRQ pero tila ba nag-reset din sila. After the 2 consecutive loss, parang wala namang nangyari. 2 ultimates na nagamit just to take down James Pangs. Good effort from RRQ Kaito but still because of the innate mobility ng Roger kapag nagtatransform, nakatakas siya doon sa possible gang, doon sa gustong pick-off ng RRQ Kaito. Preparing now for the next objective, 75 seconds bago lumabas. Pero mukhang ang Lazy Esports may tapang silang kumuha ng tore sa itaas. Even ang RRQ parang sige, inyo na yung taas, amin naman yung ibaba.
Ito yung mga trades na paulit-ulit nating nakikita for this series. Ayaw nilang sumabay sa agos na gustong gawin ng isang kupunan. Gusto nila sila yung bida. Ang kaso lang for this one, ORQ Kaito yung mas nagiging malaya. Mag-roam around the map, mag-roam around at gumawa ng play pero may conceal ang Lazy. Susubok sila kumuha ng setup. Nandyan yung times journey na pwedeng Kekedat! gamitin ni Kekedat. Pero hindi, implosion na yun. At saktong makukuha si Sivay at X-Nova. No more backlaners. Mingwin, low on HP. Wow! Papasok pang muli at dire-diretso ang Lazy. At tatlo ang mawawala at makukuha ng Lazy Esports doon. First though, at si Kelvin ay sumusubok pang kumounter pero wala silang damage. Nandyan din naman itong itlog ni X-Nova. Mabubuhay in 5 seconds pero di na aabot pa para iligtas si Ferds at nakuha pa yung mid lane turret. Anong binabanggit mo, Querty at Joshi, na makakapag-roam around ng RQ? Kaya naming mag-conceal, mag-surprise, at gulatin at baliktarin yung sitwasyon ng laman. Lazy Esports, the chain, crowd controls are winning them. As of now, in RRQ, yung lead na meron sila, lumiit na into 900. Hundreds na lang ang lead ng RRQ. Pero dito pa rin natin makikita sino ang makakasecure ng unang Panginoon ng Land of Dawn. Mukhang willing naman silang ipaglaban talaga. Si Shizo ang humaharap para sa Lazy. Kompleto ang mga ultimates pero yung mga spells, may mga flickers na wala. Nagsasayawan lang. Hindi na final slash. Nandiyan yung Reggie Sasson counter full barrage. X-Nova ay wala agad pero si CY ang sakit ng damage na binibitawan niya. Si Kelvin nasa likuran. Yun ang target niya pero si First sa patasal. Pero hindi niya kakayanin ng mga bolang may apoy mula mismo kay Shizu. 2 sa 2 yung naging palitan. May junglers pa naman ng dalawang kupunan. Pero hawak ng RRQ kahit ngayon yung posisyon sa Lord. Si Sinip, si Chomsker, may mga payelo. Nandiyan yung bolang may apoy mula mismo kay Shizu. At talagang aray at ang sakit. Pero si Mingwin ay hinahabol pa ni James Pangs. Mananakit din naman. Double kill para sa The Man with a million moves. Grabe yung ginagawa dito ng Lazy at RRQ. Kanina, ready na akong sabihin, tabla naman yung naging palitan doon sa isang napakagulong team fight. Makikita natin, naiwan ang kanilang mga junglers, naiwan ang kanilang mga mid laners, and even yung Goldanes. Ang kaso lang, ginalawan na ng Lazy, pero ngayon yung Lord kalahati ang buhay. Ready, yata ang RQ Final laban. slash para di na makalapit pa ito si Kelvin. Pero may buhay pa rin yung Lord. Binoburst na nila. Implosion mo lang kay Kekedat. Nahuli niya yung jungler ng side ng RRQ. Pero may full barrage. James ang with the retry. Di naaabot yung range. Conceal na lang palayo. And with that, it is a successful take for Lazy Esports. Set up ni Kekedat para sa jungler ng RRQ. Nung wala na si Kelvin, Matic burst na ang Lord para sa Lazy. A beautiful initiations coming in here from Lazy Esports. And yung RRQ, nakita natin yung pag-attempt din naman ni CY. That is really crucial. Kung mas napaaga yun ng onte, kung mas dumating at nabuhay siya ng mas maaga, kaya nilang palagan. Kasi look at the damage coming in here from Ferds and even from X-Nova. Diba? Mga bomba lang yan eh. Yung mga bombs bunny, nararamdaman ng Lazy. Ang kaso lang, mas nararamdaman ng RRQ yung crowd controls, lalong-lalo na if walang time journey. RRQ Kaito is reliant doon sa synergy ng skills na meron sila. Yung ultimates, yung real world manipulation, yung full barrage, yung times journey, and even yung ultimate ni Ferds. Pero if one of those is magamit o ma-burn sa isang hindi magandang senaryo for RRQ Kaito, Lazy Esports, they know how to punish. Alam nila kung paano sila magli-layer ng skills. Yung moment na kumonekta yung final slash ni Der, tapos hinintay pa ni Kekedat na, teka, wala naman times journey, o so ako na ngayon yung kokonekta. Sila na nga talaga yung nakakakuha ng mga connections, the layering of skills. Boss, ilang season na rin naman silang sumusubok para sa kampyonato. From season 2, na unti-unting nabubuo etong kupunan ng Lazy Esports. Sabi nga ni Snowbear, discipline plus patience. Yan ang kailangan ng Lazy for the win. Kasi nga naman, 'di ba? Sila din eh. Kailangan unti-unti ding mag-layer yung either the final slash or even the implosion. Basta mapop lang yung time journey, kaya nilang pumalag. Pero for RRQ, parang natututo din kasi sila. Again, defending champs yan. Defending champs. Once na silang nandyan sa ganyang pwesto na kung saan lamang yung kalaban,
Nandun na sila sa point na yon. And for RRQ, Kaito, they are slowly adjusting yung tempo ng mga ultimates na binanggit natin kanina. If that connects perfectly as they planned, maaaring maubos ang kupunan ng Lazy Esports. There, papasok, final slash, 6 pa yung binaburst, makakapag-times journey pa ba, pero nandyan na yung full barrage. Papasok with a flicker, Raging Sandstorm in, nandyan din yung damage mula kay Mingguin. Ngayon, 4 na lang ang Lazy. Pero didisiplina ang RRQ. Hindi sila hahabol kasi may mga minions silang dedepensahan doon sa top lane. Unahan na lang yata talaga to, maubusan ng pasensya. Nakita na natin yung pag-try ni Der set upan si Xnova, pero si Xnova meron din pasensya. Hindi niya pa na-pop yung time journey. Ang kailangan lang is a flicker para makatakas. At alam niya na kaya naman nilang mag-deal ng damage dun sa mga nasa harapan. Pero nagkakasilipan. Nagkakaroon na naman ng pokes ang dalawang kupunan. Kasi merong Lord na paglalabanan si James Fox manggagaling dun sa likuran. Dun yung implosion. Nagamit na yung times journey. James James Fox! Fox! Pinaraging Sandstorm na kukonekta. Makukuha niya si Mingguin. Kaso nga lang unti-unti bumabagsak. Shizu! Ang buhay ng RRQ Kaito Shizu! dahil sa mga bolang sinisipa ni Shizu. Makakatakas yung dalawa. Pero yung Lord ay mukhang sisimulan na. Naka-free hit ng matindi si Shizu. Yung pwesto ang ganda. Ngayon, 2 na lang natitira sa RRQ. Buhay pa naman ang kanilang retribution holder pero mukhang si Kapitan na naman ang magzo-zone out. Tutulungan siya ni Chobs Numbers pero down. hindi enough yung damage dito at sustainability ni Der pero enough yung oras na nabili para ma-secure ng Lazy Esports ang Lord. What a beautiful sacrificial play coming in from there, coming in from James Punks. Nakikita mo yun, hindi daw sila yung dapat bida lang kasi lahat sila bida. Dapat lahat ay gumagalaw ng iisa. And looking at the instant replay, ang layo ng pinanggalingan ni James Punks dito. Yung implosion nagamit, may counter din naman. Pero nung pagpasok ni James Punks, ano nang meron? What's more? Unstoppable at nakuha niya yung buhay ni Mingguin. Wala yung pang slow and Shizu just places himself perfectly sa clash na hindi napapansin. Aray! Ang sakit! Aray! Ang sakit! Napakasakit na talaga. Yung mga bola din naman na meron dito si Shizu ay nag-aapoy na sa ngayon. May Lord na dedepensahan ng RRQ and for sure, kaya pa rin naman nilang depensahan yan. Ang nakakatakot lang, what's the next plan for Lazy? Kasi parang sasabayan, nag-consilp lang nga si KK that ano ang gagawin. Mukhang hahayaan muna yung Lord kasi nirerespeto pa rin nila yung damage na manggagaling sa RRQ at mukhang ang Lazy. Disiplina rin naman ang paiiralin. Hindi muna basta-basta atake. Maghahanap ng perfect timing. When it comes to the equipments, when it comes to the items, unti-unti nang naglalak item even itong si James Punks na may BOD na rin at yun ang kukumpleto sa kanyang arsenals. But this time, itong si Kekedat and even itong si Derry nakakapag-build up na rin ang sarili nilang sustain, even the fleeting time para dito kay Kekedat to mess up the timing of that times journey na meron. Itong si Xnova na wala pang fleeting time, by the way, meron lang siyang Radiant Armor to counter Chomskirt, yung Flash of the Oasis for that added heal and also yung Antique Keras para kahit pa paano makasustain doon sa damage output na binibigay ni Shizu kasi hindi na biro yung damage output ng Bruno at this time. Grabe na nga talaga yung kahapdian. Na-point out na ni Joshi Gigs yung mga items na meron yung dalawang kupunan and parang magmamatter na lang din talaga kung sino ba yung mas magaling pumindot sa ngayon. Sino ba yung mas magiging magaling para mag-set up? Sino ba mas magiging magaling para sa counter initiations? Kung usapang experience, meron ng RRQ last season. Yun yung pinakamagandang experience na meron sila. Yung Lazy naman, parang natuto na talaga from, again, the previous season. Si Chobskirt, from season 1 pa lang, nilabas niya na yung lakas, naitaas niya na yung lakas, at ngayon muling susubok para sa pinakahuling hakbang. Pero yung RRQ kasi, depensa ang gustong gawin nila para sa titulo ng kampyonato. Kinakapitan pa rin ang puso ng kampyon. Sumusubok pa rin na tapusin ang misyon na depensahan ang korona ng mga dating hari ng liga. Pero ngayon dahil may Lord, mukhang dito magkikita. Nakapwesto na ang Lazy Esports. Nakahanda na rin sila. Si Ferds ang unang sisilip at mukhang papalag din naman ang RRQ Kaito. The Wild One is roaming around the Lord. Naghahanap sila dito. Baka merong nakitang tatamad-tamad. Pwede na nilang bigyan pero nakita napakasipag ni KK Dat. Final slash!
Flicker mula kay Der, pero di pa nagagamit yung Times Journey Ball. Barasas dyan yung real manipulation. Nagkasunod-sunod, pero James Banks with the retribution. Sabay takbo ang buong Lazy Esports. Nakuha na natin yung gusto natin, kaya alis na tayo dito. Lumayo na muna tayo sa kaharian kasi baka mahuli tayo sa ngayon. Mukhang Pero teka lalaban lang. pa rin naman sila, Kuya Ferds. Yung Torres sa gitna, Yung babagsak. Torres sa taas. Pero inaantay lang naman kasi ng Lazy yung Lord na makakasama nila at mukhang doon yung oras para mag-counterplay. What a beautiful final slash and sacrificial play na naman mula sa kapitan ng Lazy. Ginagawa ng paraan para makuha talaga ang kalamangan. Lord will be marching down the top lane. At mukhang sasalubungin din naman. Kekedat, sumubok na. Naitali pa ng Tigi pero mapapaatras din naman ng RQ Kaito sapagkat merong 1v1 na nagaganap dito. James Banks and Kelvin. 1v1 with a great one. Pero nung tumulong yung The Wild One, malamang-lamang yung mas marami dyan. Kaya naman yung Lord ay pwede nang puntahan at salubungin ng kaharian. Nag-buy and sell na doon na si Kuya James. Ang kaso lang, ang dami nang nakaabang mula sa RQ Kaito. Sasalubong na naman sa Lord na tila ba kapamilya at ngayon ang Lazy. Hindi nila ganoon mamamaximize yung Lord. Equal ang laban kasi wala pang basag na base turrets. Wala pang nababasagan ng inhibitor. At ngayon, makikita natin parang ang tapang pa nga ng kaharian. Papasok sila ngayon at susubok na kumuha ng kill. Maitatali nila si Kekedat pero wala namang kasunod na damage output kaya mukhang didisiplina na rin muna. Nandyan lang yung mga bomba pang vision pero ka-counter chase yata ang Lazy Esports dahil naghahanap na rin ng pwesto si Kapitan Der. Tumatagal yung laban, Qwerty. Tumatagal na naman ang aksyon. Tumatagal na naman. Kanina pinoint out lang ni Odin na, di ba, lahat ng games lagpas 17 minutes at nung pinoint out mong tumatagal, ngayon ko lang din napansin na lagpas na naman tayo sa 17 minutes. 19 to 20 minutes in para dito sa game at ngayon hindi pa natin talaga alam sino bang may hawak ng control, sino bang may hawak ng laban. Kasi nagkakaroon na naman tayo ng mga siso battle na akala mo lalaban, mukhang aalis, naghahanap na naman ng kaguluhan dito ang kaharian. Gusto nilang patunayan ang tapang ng defending champs. Dapat yata sila mismo ang gumagawa ng paraan. And they're playing a little bit of extra dito dahil nasanay na tayo sa Digi na pang-counter mechanics, pang-counter engage. Pero look at X-Nova, anong ginagawa niya dito? Siya yung lumalalim, sinusubukan niya maghanap talaga ng tao from Lazy Esports. Pero good thing for Lazy Esports, they respect yung kayang gawin ng mga bomba, yung vision na yon. Ayan o. Kunwari hindi kita pero kita naman talaga yon. Akala mo cute lang yung mga bomba na yan? Di boss, wag mong lalapitan yan kung ikaw ang Lazy. Yan yung mga rabbit na hindi lang nangangagat, sumasabog pa rin yan. Pero ngayon, sabogan na naman ng muka. Kasi may Lord na pwedeng paglabanan. Tingnan mo si Der, pati si Ferds. Wala akong pake kung ikaw yung kapitan. Nandun yung Frigid Blazer. Nandito na ba? At nandun yung River Manipulation. Kasabay na ng full barrage! Nagpatong-pato na naman yung mga skills at may ipit si Jumpscare, Frigid Glacier. Pero makakaiwas James lahat. Banks! James Banks with that Lycan Punch sa bull na naman. Aray! Si Kapitan at ang sakit ng pagkalmot at ang sakit ng pagkagat. Pero dun sa Nako, gitna, sa gitna! may ipit na naman. Si Kelvin ay may ginagawang pangarap para sa kaharian. Sa gitna! Tapos yata ang laban. 1, 2, 3 segundo na kailangan. We are having a 2-2. Ubusin nyo man ng mga kakampi ko. Focus lang ako sa goal. Yun ang motivasyon ni Kuya Kelvin para ma-secure ang 2-2 tied ng ating Grand Finals. Buhay na buhay pa rin ang kaharian ng RRQ. Men, that is a beautiful backdoor play coming in here from Kuya Kelvin. Kanina nasa best of 7 pa tayo, men. Pero with that Wow. 2-2 natin sa atin ng RRQ Kaito, we are down to a best of 3. Paunahan na lang makadalawang panalo muli. Boss, 2024 na, pero mukhang naisasabuhay pa rin ni Kuya Kelvin yung ito ang goal. Focus lang. Focus lang. Iwan lahat. 4 yung namatay na kakampi niya, pero sige, okay lang. Sige, okay lang. Kanina pa na po point out yung mga sakripisyo ni Deros, mga sakripisyo ni Kekedat. Ako, ang mahalaga sa akin yung sakripisyo nyo. Yung sakripisyo ng 4 na members ng RRQ Kaito. Imagine that is really a losing clash for RRQ Kaito. Pero
it seems to us that they planned that clash para lang mabigyan ng espasyo si Kelvin. The decision making is real. Talagang pinapakita dito ng kaharian ng RRQ na kahit na anong challenges, bugso ng hindi damdamin ng mga dilubyo ang dumating, nakakaharapin kaya nilang angatan, kaya nilang paglagpasan yan. At ngayon tignan na natin sino ba ang naging MVP para sa game number 4 na yan. Kasi kahit sino na, boss. Kahit sino na, but still, it's gonna be X-Nova na aangat bilang MVP. That's a 1-5-12 KDA. And now, 87% ang kanyang kill participation. Without X-Nova, it could have been a very losing game as early as 9 minutes, as 10 minutes dahil yung mga setups ni Der at ni Kekedat on point palagi. Grabe nga talaga yung mga setups, pero mas grabe yung counter mechanics na pinakita dito ng RRQ Kaito. And definitely nakita naman natin yung all-in team fight. Ito na naman tayo sa mga action Jackson na mga bakbakan. MLBB, beautiful MLBB ang ating natutunghayan para sa pinakahuling araw dito ng MDL. And makikita naman natin yung experience, yung tapang na meron itong dalawang to. Uulit at uulitin ko, pagalingan na lang talaga po, Bindot. And ang naging pinakakwento ng laban na to is all about timing. Pinag-uusapan natin yung timing ng layer ng skills na meron ng RQ Kaito. And naka-counter time yon ng Lazy Esports na parang nauorasan nila na okay, pwede tayong pumalag, pwede tayong hindi. Pero andun yung timing muli ni Kelvin para tapusin yung laban. Pero para mas maintindihan natin kung mga ano bang kaganapan dito bukod dun sa backdoor, harap-harapan sa gitna. Kasi grabe yung mga layering of skills din naman na meron dito ang RRQ. But definitely marami pang sasabihin dito si Athena. Athena, tulungan mo naman kami para mas maintindihan pa to.